Bukod sa mga starter ng Golden State Warriors, ito pa yung isang player na untouchable din sa kanila. Pero bago yan, eto muna. Mayroong sesyon itong si Max Kellerman, isang broadcaster, analyst at writer na i-trade na lang daw ng Los Angeles Lakers itong si Luka Doncic instead of Austin Reeves. Parang walang kabuluhan, di ba? Pero heto kasi ang kanyang rason. Kung ayaw naman daw ng Lakers na i-trade si Reeves, why not si Luka na lang, di ba? Parang dapat na pumili itong Lakers sa kanilang dalawa. Ayaw naman sa kanya, I like Austin Reeves. Kaya kung magko-commit ang Lakers kay Reeves, which is kanilang bibigyan ng max contract, why not i-trade na lang daw itong si Luka para maka-jackpot sila sa mga asset, mga draft picks at mga star player na kanilang magagamit sa hinaharap. Para sa akin naman, hindi ako papor dito sa sinabi ni Max Kellerman. Mas gusto ko itong si Luka sa Los Angeles Lakers. Kaya dapat na isugal na lang ng Lakers itong si Reeves. Wala pa siya sa kanyang rurok at kung sakaling siya mapupunta sa isang kupunan na walang masyadong mga star player, mag-e-evolve ang batang ito at gaganda pa ang kanyang development at growth. Kaya malaking tulong din yan para sa kanya. Sa kabilang banda naman, parang binababoy na raw itong si D'Angelo Russell sa Dallas Mavericks. Kahit na marami ang wala sa kanilang kupunan, maraming mga injured, pero hindi siya pinapalaro. Kinuha na lang nga ho ng Dallas Mavericks itong si Jeremiah Robinson Earl para maglaro. Healthy si Russell, siya nasa bangko pero hindi talaga siya pinapasok, 'di ba? Wala si Max Christie, wala si Davis, si Flagg, si Exum, si Irving, Washington, Gafford at Lively. Pero hindi pa rin pinapasok si D'Angelo Russell. Biro pa nga ng mga netizen, mukhang sa Brooklyn Nets lang talaga bagay itong si Russell. Para bang nawawala at hindi siya marunong maglaro kung siya nasa ibang kupunan. Ang rason kasi ni Jason Kidd kung bakit siya ibinangko at hindi na pinalaro ay dahil sa kanyang mga injury at inconsistent. Mababa ang kanyang kontribusyon kaya hindi na siya pinapalaro. Samantala itong si Moses Moody naman ang isa pang untouchable sa Golden State Warriors maliban kay Draymond Green, Butler at kay Stephen Curry. Napaka-importanting player nitong si Moody para sa Golden State Warriors sa ngayon. Hindi lang siya basta-basta na 3-and-D rotational player sa kanila. Mataas ang kanyang wingspan Mayroong kataasan niya na 7.1 inch mga idol. Magaling siyang dumepensa at nababasa niya kaagad kahit na anong plays ang ipapagawa sa kanya. Kahit na minsan hindi man siya pumuntos ng malaking numero, pero yung kanyang impact, yung kanyang plus minus ay sapat na bilang ebidensya na kapag siya ay nasa loob ng court at naglalaro, mataas ang chance ng Golden State Warriors na manalo. Kumbaga mayroong magandang koneksyon itong si Moses Moody sa kanyang mga teammates mga idol, na kung tatanggalin mo ang koneksyon na iyon ay hihina ang signal ng Golden State Warriors at ng kanilang mga players.